Nakakatawa itong si BP Sara Duterte. Kumain po siya ng mangga at saka sinabi, may panibagong pangalan ang mangga. Mangga gamit. Una, isa-isahin natin kung paano nanggamit si President Duterte, si President Bongbong Marcos kuno. Actually, it's the other way around. Ang tunay na nanggamit ay ang mga Duterte. Bakit? Kasi inalagay nila sa pwesto si Bongbong Marcos. Iyon ang tinanaga nila bilang para tumakbong presidente ng bansa. Gustong-gusto nila si Marcos. Kasi ang ilalagay nga, ang magiging running mate niya ay si VP Sara Duterte na next in line na pagka-presidente ng ating bansa. So, anong ginawa ni President Marcos? Ano ang tulong na ginawa ni President Marcos kay VP Sara Duterte? Ginawa siyang vice-presidente, pangalawa, at ginawa siyang cabinet secretary sa DepEd. So, ang tanong ngayon, sino ang mangga gamit? Gusto kong kumain ng mangga. Pero kaya lang wala akong ipin para makakain ng mangga. Ang sarap pa naman. Pero hindi po ako manggagamit. Kasi ako, tumulong ako kay Duterte. Ako yung gumawa ng paraan para maging presidente siya ng ating bansa. Hindi siya naniwala sa akin. Naniwala siya sa nagpapanggap na si Kibuloy. May gusto ko akong ikwento rin sa inyo. Noong panahon na tumatapong presidente si Duterte, nandun po ako sa Luneta. Doon ginanap ang napakalaking rally sa tungkol kay Duterte sa pagka-presidente niya sa ating bansa. Ngayon, ang nagsasalita po that time, I think ay yung isang, kung di ako nagkakamali, isang dating konsehal ng Maynila. Nakalimutan ko po yung pangalan. Sabi niya, kakasuhan niyo ba si President Duterte kapag naging presidente siya ng ating bansa? Kakasuhan niyo ba siya kapag siya ay nagnakaw sa yaman ng ating bansa? Wala pong kumibo. Pero ako, isinigaw ko po, "Oh!" Sabi ko. Alam niyo ho nangyari? Nagpuntahan po lahat ng police dog sa tabi ko. Inamoy-amoy po ako at tapos maraming yung maliliit na yung parang yung airplane na maliliit. Ayun, pinaikot-ikot sa ulunan ko. So, kumbaga, sinasabi kong tumakbo siyang presidente ng ating bansa, pero hindi porket ini-endorse ko siya sa taong bayan, ay ang mga maling gawain niya ay papabor na ako. Makabuluhan akong tao. Dahil bata pa nga lang ako, ay alam ko na ang tama at mali. Marami na akong nakakabanggang mga tao. Kaya maraming gumagawa ng paraan para maibagsak ako. Pero sa nakikita ko, habang gusto kong ibagsak, ay lalo lamang akong tumataas. Dahil hindi ko nga gusto ang politika, tapos napasok ako sa politika, sa tingin ko'y ginagamit na ako ng Diyos. Marami ng himala na nangyayari sa buhay ko. Actually, kagabi lang ay may nangyari po sa akin na panibagong himala
dahil ko ay mayroon na pong yung pilay sa aking kanang paa. Nung pong meron akong television show sa parting northern Pangasinan, northern area, Northern Luzon, ay dala-dala ko yung aking camera at naka semi-boots po ako that time. So, hindi ko napansin, papunta ako sa kabilang daan. Habang tumatawid ako ng daan, hindi ko napansin yung lubak na daan. So, yun po, bumaksak po ako at nagkaroon ng pilay. Hindi nga po ako nakatayo that time, kaya dahil cause of traffic ako, ang ginawa nung isang lalaki ay binuhat ako at inilagay ako sa isang safe na lugar. So, dahil hindi po ako nagpahilot, tiniis ko po yung sakit. Ang aking ama at ang aking tiyahin na naninirahan sa Kalumpit ay mga sanay sa paghihilot po. In fact, ang aking ama na lang ay maraming nagpapahilot sa kanya. So, kaya ang maraming ginagawang aking ama. Ang una nga ay yung welder siya, na negosyante dahil mangungutang siya ng mga paninda, tapos ipautang niya sa kanyang mga kasamahan. At the same time nga po ay iyon, siya rin ay naghihilot. Pero hindi po siya nagpapabayad. Okay lang siya na istorbohin, binibigyan man siya ng pera, hindi po niya tinatanggap. Ganon po kabait ang ama ko. Stricto siya, pero nasa ayos. Nagkakaroon nga lamang po kami kumisa ng pagtatalo kasi nga, pagka may kakaibang talino ka, tsaka iniingatan din ako ng aking ama dahil ako yung panganay na niyang anak. Lalo pat isa akong babae. So ngayon, doon po tayo sa sinasabi ko na hindi po ako nagpahilot. Gumagapang po yung pilay sa aking kanang paa. Dati po nasa medyo gitna ng konti, malapit sa bukong, pero ngayon nandun na po siya sa malapit sa mga daliri ko. So, ganun po pala yon kapag hindi ka nagpahilot. Lalo pa naman ako'y lagalag. Sa edad ko na to na 64 years old ay kung saan-saan pong lugar ako nagpupunta, dito na lang sa aming lugar dahil ako'y umuutang ng mga tuyo, tinapa, daing, etc. Taas baba ang lugar namin, kaya yung paa ko po ay yung aking pilay ay lumalakad din po. Ganun po pala yon, lumalakad sa ibang paraan dahil nga napepersa yung pilay ko. Lalo na pag nasa Maynila ako na taas baba, sasakay ka ng hindi pa naman yung mga bus pa naman ay hindi pa naman pumaparada sa tamang lugar. I mean, malalayo ang mga paradahan, tapos ang layo ng mga aakyatin mo, ang taas ng aakyatin mo at malayo pa. Kaya alam ko na nararamdaman ko ang hirap ng aking mga kababayan dahil sa nangyayari na, lalo na kung naninirahan ka sa lugar ng Maynila. So, doon po sa sinasabi ni VP Sara Duterte na manggagamit, please lang, VP Sara Duterte, hindi nanggamit si President Marcos. Pero nais kong ipaalam sa iyo na number 1 akong tuto sa kanya noon na maging presidente ng ating bansa. Pero sa inyong
between Duterte and Marcos, mas gusto ko pa rin ang Marcos. So, pero, ibubulgar ko rin kung bakit ayaw ko sa mga Marcoses sa mga susunod na panahon. Pero, hindi ko pa rin gugustuhin na sa ngayon ay magkaroon ng rally versus Marcos. Gusto ko lamang gisingin si President Bongbong Marcos. Gusto kong gabayan ka, President Bongbong Marcos. Ayaw na ayaw ko sa iyo. Pero ayaw ko rin mawala ka dyan sa posisyon mo. Pakiusap lamang. Tutol ako sa Chacha. Huwag mo nang gayahin ang father mo. Baguhin mo ang estilo mo at magkaroon ka ng sariling identity bilang presidente ng ating bansa. Please lang, nagmamakaawa ako sa iyo para sa taong bayan. Maging mabuti kang presidente ng ating bansa. At huwag mo nang gamitin ang Chacha para lamang sa pansariling interes. Huwag mong gayahin ang father mo na inabot ng 20 mga taon na lumubog sa utang ang ating bansa. Kahit paano, pero kung gusto mong makatulong na gusto, marami kayong pera. Ibinulgar nga ng mother mo na sa dyaryo at sa TV, lalo na nung pinagmalaki pa ng mother mo kay Mel Chanco at pinakita sa kanya ang isang damukan na papeles, isang kwarto ng papeles na pag-aari mo at sinasabing we practically own everything. Kaya nga ang tanong, ano ba ang mga practical na bagay na pag-aari mo na posibleng maghirap ang taong bayan? At sa iyo, VP Sara Duterte, parang awa mo na. Mas gusto na magmahal kayo sa ating bansa. Huwag kayong maging Chino. Nalulungkot nga ako, nakita ko nung makita kang nagsasalita ng chick. Nakakalungkot. So, maging mapagmahal ka sa ating bansa. At sa'yo, Baste, Mayor Baste, nakakalungkot na sasabihin mo na sinasabi, yung sinasabi ni President Bongbong Marcos na ang nangyayari sa West Philippine Sea ay isa lamang propaganda. Pinakita mo lang, ito po ang nakalagay sa YouTube at naka-front si Baste, si Mayor Baste, na ang headline ay Baste, West Philippine Sea issue, propaganda lang. Nakakalungkot kung ganito ang mga nakaupo sa nakaupo sa gobyerno. Madali tayong masakop. Madaling masakop ang ating bansa kapag walang kwenta ang mga nakaupo sa gobyerno. Sa susunod po ay tatalakayin ko ang tungkol din sa issue ng West Philippine Sea, na kung saan napakadelikado na ang nangyayari diyan sa West Philippine Sea, kung saan ginagamitan tayo ng panggugulang at panlilinlang ng mga Chino.